Sa Muslim, wala tayong problema. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Hindi na kain ng baboy. Kung dati, ipinagbawal ang baboy, tapos ngayon sasabihin mong nalinis na, bakit hindi nagbabago ang baboy na hanggang ngayon, number 1 na sanhi ng sakit na hindi naman luminis eh. Opo, nahu-hospital ang May paliwanag kasi dyan eh, na naginip si Pablo, nilinis, ganyan-ganyan, pinahintulot na daw. Ganyan daw, Sheikh, ano? Allahu Akbar. Mahirap tanggapin. Opo, subhanallah. Mahirap tanggapin. Jazakallahu khair, ya Ustad, sa pagbibigay ng linaw sa katanungan. Ang pinaka-the best, payuhan na lang natin yung mga... Sa Muslim, wala tayong problema. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Hindi na kain ng baboy. Mga kababayan, lalo ngayon, merong swine flu, krisis, ang mahal, may sakit. Wag na kayo tumangkilik ng baboy. Subhanallah. Lulusog pa kayo. May manok naman eh. May manok, may baka, may isda, gulay, magkito kayo. Bismillah. Effective. Wag na kayo kumain yan. Bawal na nga yan eh sa Ang baboy, isa sa mga karumaldumal na ipinagbabawal ng Diyos sa lahat ng mga tao, hindi lang baboy kundi marami pa, at may mga iba't ibang mga dahilan kung bakit ipinagbabawal ng Diyos sa atin, tulad nito. At ang kuneho, sapagkat ngumunguya, datapwat walang hati ang paa, karumaldumal nga sa inyo, yan ang dahilan kaya karumaldumal nga sa atin, at ang baboy, may iba ring dahilan. Ang dahilan ng mga Muslim kaya bawal kainin ang baboy, dahil maraming sanhing sakit na iyong makukuha sa laman ng baboy, kapag ikaw ay kumain nito. Alam nyo kapatid, hindi yan ang dahilan ng Diyos, kung bakit niya ipinagbawal sa atin ang baboy. At ang baboy, sapagkat may hati ang paa at baak, datapwat hindi ngumunguya, karumaldumal nga sa inyo, yan ang tamang dahilan ng Diyos mga kapatid. May hati ang paa at baak, datapwat hindi ngumunguya, karumaldumal nga sa inyo. Kung ang mga Kristiyano ang nangangaral sa mga hentil, ganito ang kanilang mga pagtuturong dahilan, sapagkat galing sa salita ng Diyos, at hindi galing sa salita ng mga tao. Ang dahilan ng mga Muslim kung bakit bawal ang baboy, nakuha nila at narinig lamang sa mga tao, tulad ng mga doktor at mga scientist, dahil sila ang nakadiscover na may kakaibang uod sa laman ng baboy, na hindi basta-basta namamatay kahit sa tinding init, kahit ilang oras mo lulutuin ang laman ng baboy. Mga kapatid, bakit hindi ninyo pinaniwalaan ang mga dahilan ng Diyos? Bakit sa mga tao pa kayo naniniwala? Paano kung hindi na-diskobrehan ng mga doktor at mga scientist ang mga bagay na yan, ano kaya ang idadahilan nyo kung bakit bawal kainin ang baboy? Mahirap naman kung wala kang dahilan kapag may nagtatanong kung bakit ipinagbawal ng Diyos ang baboy. Paano maniniwala ang mga hentil sa inyo, kung ganyan ang mga dahilan nyo, hindi galing sa Diyos, kundi galing lang sa mga tao? Kung ang dahilan ng mga hentil, ay nilinis na ang baboy, at sa inyo ay maraming sanhing sakit na makukuha, yan ang mga aral na walang kabuluhan. Kahit kay Pablo ay nagkakamali pa kayo, hindi si Pablo ang nakakita sa panaginip, kundi si Pedro, at hindi sa panaginip ni Pedro ang kanyang nakita, kundi ipinakita talaga ng Diyos sa kanya ang mga hayop na karumaldumal na may mga kahulugan. At nakita niyang bukas ang langit, at may isang sisidlang bumababa, gaya ng isang malapad na kumot, na nakabitin sa 4 na panulok na bumababa sa lupa. Na do'y naruroon ang lahat ng uri ng mga hayop na may 4 na paa at ang mga nagsisigapang sa lupa at ang mga ibon sa langit. At dumating sa kanya ang isang tinig, magtindig ka, Pedro, magpatay ka at kumain. Datapwat sinabi ni Pedro, hindi maaari, Panginoon, sapagkat kailan may hindi ako kumain ng anumang bagay na marumi at karumaldumal. Kapatid, ngayon alam mo na hindi si Pablo kundi si Pedro yon, may sinabi ka pa. Ang sabi mo, sa Muslim wala tayong problema, hindi kumakain ng baboy,
Ito lang masasabi ko sa inyo kapatid. Sa Muslim may problema, dahil kumakain ng kuneho. Alam nyo ang kuneho ay isa din sa mga ipinagbawal ng Diyos na karumaldumal. Dito mapatunayan na ang mga Muslim sa relihiyong Islam ay walang kaligtasan. At hindi papasok doon sa anumang paraan ang anumang bagay na karumaldumal, o siyang gumagawa ng kasuklam-suklam at ng kasinungalingan, kundi yaon lamang na mga nakasulat sa aklat ng buhay ng kordero. Kaya nga, magsialis kayo sa kanila, at magsihiwalay kayo, sabi ng Panginoon, at huwag kayong magsihipon ng mga bagay na marumi, at kayo'y aking tatanggapin. Sapagkat ang sinumang gumaganap ng buong kautusan, at gayon may natitisod sa isa, ay nagiging makasalanan sa lahat. Datapwat nalalaman natin na ang kautusan ay mabuti, kung ginagamit ng tao sa matuwid.